Ang araw ng paaralan ay nagsimula tulad ng dati. Punong-puno ng ingay ang mga hallway ng mga estudyante, tumutunog ang mga locker na sinasarado, at amoy ng pagkain mula sa kantin ang lumalabas sa hangin. Kasama sa kanila si Princess Pacquiao, bahagyang nakayuko ang ulo, yakap-yakap ang mga libro sa dibdib. Kahit Pacquiao ang apelyido niya, normal na estudyante lang siyang namumuhay. Hindi siya nagmamalaki kung sino ang tatay niya, hindi ginagamit ang fame ng pamilya para makakuha ng special treatment. Sa katunayan, karamihan sa mga kaklase niya kilala lang siya bilang tahimik, magalang na babae na hindi nakikialam sa iba. Pero may isang estudyante na napansin siya sa maliit na dahilan. Si Marcos, ang bantog na bully sa school, sanay na pumili ng target, kadalasan yung mga tahimik na hindi lumalaban. Nang umagang iyon, napadpad ang tingin niya kay Princess. Naglalakad siya mag-isa sa hallway nang bigla siyang humarang sa harap niya, pinipigilan ang daan. Well, sabi ni Marcos na may pang-aasar. Tingnan mo naman kung sino ang feeling masyadong mataas para makipag-usap sa kahit kanino. Nag-angat ng tingin si Princess, nagulat pero nanatiling kalmado. Excuse me, kailangan ko pong pumasok sa klase. Mahina at magalang ang boses niya, halos masyadong banayad. Sa pandinig ni Marcos, parang paanyaya iyon. Umiti siya ng malapad at sumandal sa locker sa tabi niya, sadyang humaharang. Ano ba yang bilis? Ayaw mo bang maghimuna o feeling mo masyado kang klase para sa mga normal na tao tulad namin? Punong-puno ng pang-uyam ang mga salita niya. May ilang estudyante sa paligid na bumagal ang lakad, naramdaman ang gulo. Nagkunwaring hindi nanonood pero patuloy ang sulyap nila sa eksena. Humugot ng malalim na hininga si Princess. Sanay na siyang iwasan ang mga taong gustong ibaba siya. Ayaw ko pong magkaproblema, sabi niya ng mahina. Pero hindi nasiyahan si Marcos. Lumapit pa siya, umingiti habang nakatayo sa itaas niya. Huli na iyan. Ikaw na ngayon nasa hallway ko. May isang nerbiyos na tawa mula sa isang nanonood. Dumarami na ang estudyante na umaaligid, curious kung ano ang mangyayari. Nanatili si Princess sa kinatatayuan niya, ayaw ipakita ang takot. Hindi siya mahina, matalino lang. Pero iniisip ni Marcos na sumuko na siya sa katahimikan niya. At yon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Dahil hindi niya alam na hindi basta ordinaryong estudyante ang tahimik na batang to. Ang mangyayari susunod ay magpapashock sa buong hallway at magpapahinto kay Marcos nang malaman niya kung sino talaga ang tatay nito. Parang lumapot ang hangin sa hallway habang lumalakas ang tayo ni Marcos sa harap ni Princess. Ang mga estudyanteng nagmamadali sa susunod na klase ay bumagal, bumubuo ng maluwag na bilog sa paligid nila. May mga nagbubulungan ng nerbiyos habang may naglabas ng phone, handa kunan kung ano ang mangyayari. Parang may kuryente sa hangin, parang alam ng lahat na higit pa to sa ordinaryong pang-aapi. Tiniklop ni Marcos ang ulo, umingiti sa mga nanonood bago bumalik kay Princess. Ano ba yan? Kinain na ba ng pusa ang dila mo? O feeling mo masyado kang espesyal para makipag-usap sa katulad ko? Mas mahigpit na hinawakan ni Princess ang mga libro, maputla ang mga daliri sa cover. Hindi siya natatakot, hindi sa paraang inaasahan ni Marcos, pero alam niya ang mga matang nakatingin, nagre-record, humahatol. Nangako siya sa sarili na hindi gagamitin ang pangalan ng pamilya bilang panangga. Gusto niyang igalang siya dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa tatay niya. Yon ang desisyon niya, kahit mas madali siyang maging target. Sabi ko na po, sabi niya ng mahina pero matatag, ayaw ko pong magkaproblema. Pakikalmahan niyo po akong dumaan. Ang salitang please ay lalong nagpasigla sa yabang ni Marcos. Lumapit pa siya, puno ng pang-aasar ang boses. Please, yon lang. Wow, talagang mahina ka. Kaya pala walang nakakaalam ng pangalan mo. Tumawa ang mga nasa paligid. Hindi dahil sumasang-ayon sila kay Marcos. Nerbiyos na tawa yon, yung lumalabas kapag hindi alam ng tao kung ano pa ang gagawin. Pero sa pandinig ni Princess, parang buong hallway ang laban sa kanya. Umiti ng malapad si Marcos sa reaksyon. Binatukan niya ang stack ng mga libro mula sa braso ni Princess, nagkalat sa sahig. Tumunog ng malakas ang mga textbook sa tiles. May halakhak na gulat mula sa mga estudyante. Tumuwo ang mga phone, kinukunan ang bawat segundo ng kahihiyan. Natigilan si Princess sandali, tinitingnan ang mga libro na nagkalat.
Una niyang naisip ay yumuko at pulutin agad para matapos ang kahihiyan. Pero tumayo siya ng tuwid, bahagyang itinaas ang baba. Ayaw niyang makita ni Marcos na nagkakandara pa siya. Hindi mo dapat ginawa yon, sabi niya, matatag pero mababa ang boses. Oh, talaga? Tumawa ng malakas si Marcos. At sino ang magpapahinto sa akin? Ikaw. Nagpapalaki siya ng dibdib, nalulunod sa atensyon. Akala mo ba kaya mo akong tapatan? Huwag mo akong patawanin. May isang matapang na estudyante sa likod na sumigaw, iwan mo siya, Marcos. Pero nalunod ang boses niya sa bulungan ng karamihan. Walang ibang nangahas sumali. Mabilis ang tibok ng puso ni Princess, pero nanatiling kalmado ang mukha. Naalala niya ang sinabi ng tatay niya. Ang tunay na lakas hindi sa suntukan. Ang tunay na lakas ay kung paano mo dalhin ang sarili mo kapag sinusubukang ibaba ka ng iba. Hindi ko kailangang makipaglaban sa'yo, sabi niya, titig na titig kay Marcos. Pero isang araw, pagsisisihan mo kung paano mo trinato ang mga tao. Ang katahimikan niya ay mas nakairita pa kay Marcos kaysa kung sumigaw siya. Gusto niyang sumabog siya, umiyak, masira. Pero hindi, matatag siya, parang bato na hindi niya kayang basagin. Nagkagulo ang mga nanonood. Mas lumakas ang bulungan, may mga hindi niya narinig. May isang babae na nabulungan ang kaibigan, alam mo ba kung sino siya? Sa tingin ko kamag-anak niya si, pinutol ni Marcos ng malakas. Sapat na sa mga speech mo. Tinulak niya ang balikat ni Princess, hindi sapat para matumba pero sapat para ipakita na kaya niya. Wala ka at siguraduhin kong malalaman ng lahat dito iyon. Mas lumapit ang mga phone, nagre-record ng bawat segundo. Ang mga salita ng bully, ang tulak, ang malupit na ngiti, lahat kinukunan, handa para sa social media, pero hindi napansin ni Marcos na nagbabago na ang tono ng karamihan. Namamatay na ang nerbiyos na tawa. Nagsisimula ng kumalat ang bulungan ng pagkakakilala. May mga nagpapalitan ng malalaking mata, na pagtanto na hindi basta-basta ang babaeng binubuli niya. Tumayo ng tuwid si Princess, matatag ang tingin. Naramdaman niya ang pagbabago ng agos, kahit bulag si Marcos sa sariling yabang. Yun lang ba ang kaya mo? Tanong niya ng mahina. Hindi malakas ang salita, pero mabigat, tumatago sa ingay ng halway. Natigilan si Marcos sandali. Natigilan ang ngiti, pero mabilis niyang binawi, nagpapalaki ulit. Oh, feeling mo matapang ka na? Pagsisisihan mo iyang sinabi mo. Wala siyang kaalam-alam kung gaano siya katama, dahil sa ilang sandali, ang katotohanan kung sino talaga si Princess at kung sino ang tatay niya ay magpapabago sa lahat. Nakikita mo ba ang taong binubuli ng walang dahilan? Saan ka nanonood nito? Mag-comment sa baba at ibahagi ang kwento mo. Ang hallway na dating maingay ay naging tahimik na kakaiba. Tanging ang pang-aasar ni Marcos at paminsan-minsang tunog ng sapatos ang naririnig. Puno na ng estudyante, balikat sa balikat. Nakataas ang mga phone tulad ng army ng nagliliwanag na mata. Hindi na lang nanonood sila. Naghihintay na sila. Si Marcos, nalulunod sa atensyon, asar kay Princess. Akala mo ba mas mataas ka sa akin, ha? Naglalakad ka rito na parang wala ka. Sasabihin ko sa'yo, ito ang school ko. Respeto ako rito. At ikaw? Wala ka lang. Matatag ang paghinga ni Princess, kahit mabilis ang tibok ng puso. Bawat salita ni Marcos parang lason, pero ayaw niyang hayaang tumagos ito. Nasanay na siya sa mas malupit na salita sa buhay niya. Puna, hatol, kahit galit mula sa mga hindi nakakaunawa sa pamilya niya. Lagi sinasabi ng tatay niya, ang dignidad hindi ninanakaw maliban kung ibigay mo mismo. Hindi ako wala, sabi niya ng mahina pero malinaw sa katahimikan. At wala rin ang sinumang trinato mo ng ganito. Gumalaw ang karamihan, bulungan na kumakalat. May mga nagkatinginan, nagulat sa kalmadong lakas ng salita niya. Tumawa ng malakas si Marcos. Oh, pakinggan niyo tong maliit na preacher. Ano nang gagawin mo? Mangaral. Hindi ito simbahan. High school ito. At sa high school, kinakain ng malakas ang mahina. Kasabay nito, tinulak niya ulit si Princess, mas malakas ngayon. Natumba si Princess ng isang hakbang, pero hindi bumagsak. May sigaw ng gulat mula sa karamihan, may sumigaw na ihoy, itigil mo. Pero walang nangahas humarang physically. Nanginginig ng bahagya ang kamay ni Princess,
pero pinakalma niya sa gilid. Itinaas niya ang baba, sinalubong ang tingin ni Marcos ng may tahimik na pagtutol. Ang lakas hindi sa pagsakit sa iba, sabi niya. Ito ay sa pagprotekta sa kanila. Mas tumama ang salita kaysa inaasahan ni Marcos. Sandali nawala ang ngiti na palitan ng gulo. Bakit hindi siya lumalaban? Bakit hindi umiiyak o tumatakbo? Ang laro niya ay batay sa pagsira sa biktima. Pero iba si Princess. Hindi siya yumuyuko. Napansin din iyon ng mga estudyante. Lumakas ang bulungan. Mga piraso ng usapan na dumadaan. Wait, kilala ko siya. Hindi ba siya anak ni Pacquiao? Impossible. Seryoso ka ba? Tingnan mo siya. Medyo kamukha nga niya. Narinig ni Marcos ang bulungan pero binrush off niya. Huwag kayong makinig sa kanila, sigaw niya, sinusubukang kontrolin. Wala ka. Hindi ka nababagay dito. Pero nagbabago na ang energy ng karamihan. Nawala ang mga ngiti at tawa, napalitan ng kunot noo at galit na tingin kay Marcos. Kahit ang mga dating sumusuporta sa kanya ay binaba ang phone, hindi komportable sa sobrang ginagawa niya. Dahan-dahang yumuko si Princess, hindi para pulutin ang mga libro, kundi para tipunin ang sarili. Huminga ng malalim tapos tumayo, mas malakas ang boses kaysa dati. Akala mo ba ginagawa kang makapangyarihan to? Tanong niya. Pinapahiya ang tao sa harap ng marami. Sinasaktan ang hindi gumawa ng masama sayo. Hindi yon lakas, Marcos. Yon ay kahinaan. May palakpakan sa hallway. May mga nagklap pero mabilis na tumahimik sa galit na tingin ni Marcos. Namula ang mukha niya, kita ang ugat sa liig. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong hamon. Hindi mula sa guro, hindi mula sa estudyante, lalong hindi mula sa target niya. Lumapit ulit siya, nakakuyom ang kamao. Sandali, mukhang tatamaan na talaga siya. Sama-samang humingal ang karamihan, mas itinaas ang phone, kinukunan ang sandali. Hindi na tinag si Princess. Hindi umatras. Nanatili sa kinatatayuan, titig na titig, hindi natitinag. Ang katahimikan niya ang pinakamalakas na yumanig sa kanya. Hindi mo ako tinatakot, sabi niya, boses na parang bakal na nakabalot sa sutla. Yon ang sandali na natigilan si Marcos. Hindi pa dahil alam niya kung sino siya, kundi dahil tumagos ang salita sa yabang niya. Sanay siya sa takot, luha, pagsuko. Pero ito ang babaeng wala ni isa noon, humaharap sa kalupitan ng may kalmadong pagtutol. Hindi na matiis ang tensyon. Alam ng bawat estudyante na may malaking mangyayari. At mula sa likod ng karamihan, may sumigaw ng malakas para marinig ng lahat. Si Princess Pacquiao yon, anak ni Manny Pacquiao. Parang kulog ang pangalan. Lumiko ang mga ulo, mas lumapit ang phone. Natigilan si Marcos, gulat sa mukha. Hindi sigurado kung biro, sismis o totoo. Pero sa alinmang paraan, nagbabago na ang balanse ng kapangyarihan. Hindi pa rin lubos na naniwala si Marcos. Kaya imbes na umatras, lumapit pa siya, hindi alam na darating na ang pinakamalaking kahihiyan niya. Tulad ng apoy sa tuyong kahoy, kumalat ang pangalang Pacquiao sa hallway. Bigla, naging malakas na bulungan ang dating mahinang usapan. Nagkatinginan ang mga estudyante ng malaki ang mata, nagtutulakan, tinuturo si Princess. Wait, totoo ba? Bulong ng isa. Impossible. Anak ni Manny Pacquiao. Dito sa school natin? Nakita ko sa pictures. Tingnan mo ang mukha niya. Kamukha talaga niya. Lumapit ang karamihan, kapalit ng nerbiyos na katahimikan ay curiosity. Itinaas ang phone, nagzo-zoom in, gustong kunan ang batang posibleng kamag-anak ng isa sa pinakadakilang boxer sa kasaysayan. Nanatiling hindi gumagalaw si Princess sa gitna, titig na titig kay Marcos. Hindi siya nagsalita tungkol sa pamilya niya. Hindi kinumpirma at sadya yon. Gusto niyang manalo sa laban na to hindi sa fame ng tatay, kundi sa sariling dignidad. Tumawa si Marcos sa bulungan. Nagpalaki ng dibdib, umiling. Pacquiao, siya. Huwag niyo akong patawanin. Akala niyo ba ang anak ng sikat na boxer ay maglalakad ng ganito rito? Hindi, isa lang siyang wala na nagpapanggap na espesyal. Walang dating ang salita. Sa unang pagkakataon, hindi tumawa ang karamihan kasama niya. Hindi siya sinuportahan.
Sa halip, kunot noo sila, may mga galit na tingin sa kanya na parang nakikita na nila ang totoo niyang anyo. May isang estudyante sa harap na nagsalita ng diretsyo. Hindi, Per. Anak niya talaga yon. Nakita ko sa Instagram niya minsan. Si Princess Pacquiao yon. Sandaling natigilan ang ngiti ni Marcos, pero pinilit niyang ibalik, ayaw matalo sa harap. Kahit totoo man, so what? Walang ibig sabihin yon dito. Mahina pa rin siyang babae sa hallway ko. May halakhak na gulat sa karamihan. Parang desperado na ang yabang niya. Sa wakas, yumuko si Princess, pinulot ang mga libro isa-isa. Hindi siya nagmadali. Mahinahon, maingat ang galaw. Nang tumayo siya, humarap kay Marcos nang may parehong tahimik na kumpiyansa mula simula. Akala mo ginagawa kang malakas ang pagsakit sa iba, sabi niya. Mababa ang boses, pero sa katahimikan ng hallway, bawat salita tumatama. Pero ang tunay na lakas hindi sinusukat sa takot. Sinusukat ito sa respeto. Mabigat ang mga salita, parang suntok na hindi marahas. May mga nagklap ng mahina, lumalakas ang tapang habang sumusuporta sa kanya. Namula ng todo ang mukha ni Marcos. Lumapit ulit, ang anino niya ay tumatakip kay Princess. Respeto. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa respeto. Kinikita ang respeto sa pagiging matapang, hindi sa bibig. Hindi gumalaw si Princess. Hindi. Kinikita ang respeto sa paano mo trinato ang iba. Yon ang hindi mo maiintindihan. Gumalaw ulit ang karamihan. May sumigaw mula sa likod, tama siya. May dagdag, iwan mo siya, Marcos. Subtle pero opisyal nang lumipat ang agos. Hindi na naaaliw ang mga estudyante sa bully. Sumusuporta na sila sa batang sinubukan niyang ipahiya. Nakuyom ang kamao ni Marcos, nasusunog ang pride sa bawat segundo. Akala mo dahil sikat na boxer ang tatay mo, importante ka na? Guess what? Wala siya rito ngayon. At hindi ka siya. Mag-isa ka lang. Huminga ng malalim si Princess. Mabilis ang tibok ng puso pero hindi ipinakita. Naalala niya ang payo ng tatay sa isa sa usapan nila sa bahay. Kapag may nanlait sa'yo, huwag hayaang manalo ang galit. Ipakita mo na mas malakas ang dignidad kaysa galit. Hindi ko kailangan ng tatay ko rito para harapin ka, sabi niya ng matatag. Kaya ko mag-isa. Agad na reaksyon ng karamihan. Mas malakas ang palakpakan ngayon, pinapalakasan ang tapang niya. Nagkatinginan ang mata ni Marcos, napagtanto na nawawala na ang audience niya. Sa unang pagkakataon, wala na siyang kontrol sa lugar. Pero ang ego niya ay ayaw pa ring sumuko. Itinaas niya ang boses, desperado. Akala mo matapang ka? Akala mo mas magaling ka sa akin? Sige, patunayan mo. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Sama-samang humingal ang mga estudyante. Hamon ba talaga niya? Ang anak ni Manny Pacquiao sa harap ng buong school. Punong-puno ng yabang ang salita. Pero sa ilalim, may takot. Hindi na tinag si Princess. Tinitigan lang siya. Ang katahimikan niya ay mas malakas kaysa anumang insulto. At sa katahimikang yon, naramdaman ni Marcos ang bigat ng pagkakamali niya. Lumakas ulit ang bulungan. Hindi na bulungan, sigaw na. Anak ni Pacquiao yon. Pagsisisihan mo to, Marcos. Alam mo ba kung sino ang tatay niya? Sa unang pagkakataon, pumiyok ang yabang ni Marcos. Natigilan ang ngiti. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa mata. Pero matigas pa rin, lumapit at itinuro siya. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Wala ka kung wala siya. Binulyawan siya ng karamihan. Ang mga dating natatakot sa kanya ay bukas na lumaban. Ang mga phone ay hindi na nagre-record ng cool na bully. Kinukunan na ang kahihiyan niya live. Hindi nagmalaki si Princess. Walang ngiti. Tumayo lang ng mas tuwid, ang presensya niya ay naglalabas ng tahimik na lakas. Labas na ang katotohanan at sarado na ang daan kay Marcos. Pero ang final blow, ang sandali na magpapahinto sa kanya ng tuluyan, ay darating pa. Hindi dahil kay Princess, kundi dahil may darating na iba na magkukumpirma nito sa kanya. Hindi na stage ni Marcos ang hallway. Hindi na siya ang ini-cheer, hindi na tinatawanan ang kalupitan niya o pinapakain ang ego. Tinitingnan na nila si Princess ng may malaking mata, nagbubulungan, nagre-record, naghihintay.
Nakalutang ang pangalang Pacquiao sa hangin, imposibleng baliwalain, at naramdaman ni Marcos na nawawala na ang hawak niya sa karamihan, pero hindi pa handang sumuko. Hindi pa. Itinuro ni Marcos si Princess, ang boses ay tumatama sa mga locker. Akala mo matapang ka dahil sinasabi ng iba na anak ka ng iba? Walang ibig sabihin yon. Hindi ka ang tatay mo. Hindi ka champion. Bata ka lang natakot. Ang mga salita ay para saktan, ipaalala na may kapangyarihan pa siya. Pero sa pagkakataong to, hindi inibaba ni Princess ang ulo. Hindi niya inayos ang paa. Hindi bumulong. Sa halip, itinaas ang baba, malinaw at malakas ang boses sa buong hallway. Malika, sabi niya. Hindi ako natatakot sa'yo, at hindi ko kailangang maging champion sa ring para ipagtanggol ang sarili ko. Gumalaw ang karamihan. May nag-clap, may nag-cheer ng mahina. Ang tapang sa boses niya ay parang spark sa dilim. Natigilan ang ngiti ni Marcos. Hindi siya sanay nito. Sanay siya sa luha, nanginginig na boses, desperadong please. Pero wala si Princess na binigay. Sa halip, lumalakas siya sa bawat insulto. Lumapit siya, mukha halos magkadikit. Akala mo pwede kang sumagot sa akin ng ganito. Akala mo may magpoprotekta sa'yo rito. Hindi na tinag si Princess. Hindi ko kailangan ng proteksyon mula sa katulad mo, sabi niya ng matatag. Hindi mo ako tinatakot. At kung akala mo ginagawa kang malakas ang pagsakit sa iba, hindi mo alam kung ano ang tunay na lakas. Parang suntok sa tiyan ang mga salita. Mas lumakas ang karamihan ngayon. Sigaw, palakpakan, suporta. Pumalit na talaga ang agos. Gumuho ang kontrol ni Marcos sa harap ng mata niya. Tunay na lakas, tuloy niya, matatag ang boses. Hindi sa kama o banta. Ito ay sa respeto. Ito ay sa pagtayo para sa tama, kahit mahirap. Yon ang hindi mo maiintindihan, Marcos, dahil ang alam mo lang ay takot, at nagtatago ka roon na parang ginagawa kang makapangyarihan. Umugong ang karamihan. Nag-clap, nag-stomp, sumisigaw ng pangalan niya. Naging stage ang hallway at hindi na si Marcos ang bida. Nahuhubad na ang maskara niya sa harap ng lahat. Sa unang pagkakataon, nag-alis ng tingin si Marcos sa mga phone na nagre-record. Nakita niya ang hatol sa mga mukha sa paligid, ang disgust, ang disappointment. Hindi na siya nakakatakot. Nakakaawa na siya. Tumahimik kayo, sigaw niya, pumipiyok ang boses. Lahat kayo, tumahimik. Pero lalong lumakas ang ingay. Nag-chant ang mga estudyante, iwan mo siya. Iwan mo siya. May mga tumatawa ng buka sa desperasyon niya. Ang dating panangganyang yabang ay gumuho na. Hindi ngumiti si Princess, hindi nagmalaki. Pinanatili ang composure, ang presensya niya ay puno ng dignidad. Tapos na, Marcos, sabi niya ng mahina. Pero parang kulog ang dating. Wala ka ng kontrol sa kahit kanino rito. Namula ng todo si Marcos. Binuka ang bibig para sagutin pero walang lumabas. Nawala na sa kanya ang lahat, audience, followers, kahit ang pakiramdam ng kapangyarihan. Pero ang pride niya ay ayaw pa ring mamatay ng tahimik. Itinaas niya ang kamao, sinusubukang mag-pose isa pang beses. Akala mo nanalo ka na? Akala mo dahil maganda ang salita mo, makikinig na ang tao. Wala ka kung wala ang tatay mo. Wala. Humingal ang hallway. Hindi na casual ang pagbanggit sa tatay niya. Desperado na. Alam ng lahat na nawawala na ang kontrol ni Marcos, hinahawakan ang huling piraso ng kapangyarihan. Tumayo ng tuwid si Princess, hindi natitinag ang boses. Paulit-ulit mong binabanggit ang tatay ko na parang insulto. Pero sasabihin ko sa'yo. Tinuro niya sa akin na ang respeto ay kinikita, hindi pinipilit. At ngayon, sa harap ng lahat dito, napatunayan mo na hindi mo kailanman makikita ayon. Sumabog ang karamihan. Punong-puno ng palakpakan ang hallway, nalulunod ang mahinang protesta ni Marcos. Nag-stomp, nag-clap, sumisigaw ng pangalan niya. Princess! 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 Natigilan si Marcos. Nagtingin-tingin ng ligaw, pero saan man siya lumingon, galit ang mga mukha. Bumagsak ang kaharian niya sa isang hapon, hindi sa kamao, kundi sa kalmadong lakas ng batang akala niya kayang basagin. At nang umabot sa peak ang ingay, gumalaw ang karamihan, lumiko ang mga ulo.
May mabibigat na yabag na papalapit. Hindi guro, hindi estudyante, kundi mas malaki. Ang susunod na pumasok ay magbibigay ng final blow sa pride ni Marcus at magpapahinto sa kanya sa lugar, hindi makapagsalita. Malapit nang ma-reveal ang katotohanan tungkol sa tatay ni Princess. Hindi sa kanya, kundi sa taong makikilala siya ng walang duda. Gulo na ang hallway. Sigaw, chant, tawa, lahat umiikot kay Marcus tulad ng bagyo na hindi na niya makontrol. Dumating siya rito na sigurado sa dominance niya, sigurado na siya ang pinakamalakas na boses. Ngayon, sulok na siya, pinagpapawisan sa ilalim ng hatol ng daan-daang mata. At dumating ang tunog na nagpatahimik sa lahat. Mabigat, matatag na yabag na tumatago sa ingay. Naghiwalay ang karamihan ng otomatiko nang lumapit ang isang matangkad na figura na naka-security uniform ng school. Si Officer Ramirez, ang guard ng campus, na tinawag dahil sa ingay. Kilala siya bilang mahigpit pero patas, yung otoridad na kinatatakutan at iginagalang ng estudyante. Tiningnan niya ang karamihan ng matalim, tapos napadpad kay Marcus, kamao pa rin nakakuyom, mukha pilipit sa galit. Ano na nangyayari rito? Sigaw niya, ang boses ay puno ng otoridad na nagpatahimik sa hallway. Nagmadali si Marcus mag-isip ng salita. Wala po, sir. Maliit na away lang po. Naningkit ang mata ni Ramirez. Away? Tumingin kay Princess, nakalmado at hindi natitinag kahit sa gulo. Tapos napadpad ang tingin sa mga estudyanteng nakataas ang phone, nagre-record. Alam na niya na hindi basta away to. Bago pa siya makapagsalita, may estudyante sa harap na nagsalita. Wala pong ginawa siya, sir. Si Marcus ang nangbuli sa kanya. May dagdag pa. Tinulak niya, binagsak ang mga libro. Naging korus ang bulungan ng akusasyon. Nag-uusapan ng sabay-sabay, sinasabi kay Ramirez ang nangyari. Namutla si Marcus habang lumalabas ang totoo. Sapat na, sabi ni Ramirez, itinaas ang kamay. Tahimik ulit ang hallway. Lumapit siya kay Princess, lumambot ang ekspresyon. Okay ka lang ba, miss? Tumango si Princess ng kalmado. Opo, salamat po. May kakaiba sa komposyon niya na nakakuha ng atensyon ni Ramirez. Tinitigan niya ng mabuti, kunot ang noo na parang inaalala ang mukha. At biglang nag-click. Sandali, sabi niya, bumaba ang boses sa biglaang pagkakakilala. Ikaw ang anak ni Manny Pacquiao, di ba? Parang bumagsak ang martilyo ang mga salita. Humingal ang karamihan, may sumigaw, may hinigpitan ang hawak sa phone para kunan ang reaksyon ni Marcus. Natigilan si Marcus. Nanlaki ang mata, bumuka ang bibig. Umiling sa disbelief. Ano? Hindi. Impossible. Pero ang bulungan ay naging ugong na. Siya nga. Sabi ko sa inyo, si Princess Pacquiao yon. World champion ang tatay niya. Natumba si Marcus ng isang hakbang na parang pisikal na tinamaan ng katotohanan. Nawala ang yabang, ang bravado, ang malupit na tawa sa isang iglap. Binastos, tinulak, sinubukang ipahiya ang anak ng isa sa pinakarespetadong lalaki sa mundo. Tumango ng matatag si Ramirez. Siya iyon. Nakita ko na siya kasama ng tatay niya dati. At ikaw? Tumingin kay Marcus, nagliliyab ang mata. Akala mo okay lang tratuhin siya ng ganito, tratuhin ang kahit kanino ng ganito. Namula si Marcus. Binuka ang bibig, naghahanap ng excuse, pero walang lumabas. Trap na siya. Nahuli hindi lang ng karamihan, kundi ng hindi maikakailan na katotohanan kung sino si Princess. Sumabog ang palakpakan ng mga estudyante, ang chant ay umugong sa hallway. Princess! 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 Kinukunan ng phone ang bawat segundo. Ang mukha ng bully na natigilan, ang kumpirmasyon ng guard, ang sigaw ng karamihan. Ang kahihiyang sinubukan niyang ipataw ay bumalik sa kanya ng doble. Pero si Princess hindi nagmalaki. Walang ngiti o pang-aasar. Tumayo lang ng tuwid, yakap ulit ang mga libro. Ang kalmadong presensya niya ay mas malakas kaysa anumang insulto. Tiningnan niya si Marcus, matatag ang mata. Nakikita mo, hindi mahalaga kung sino ang tatay ko. Dapat igalang ang tao dahil tama yon, hindi dahil natatakot ka sa pangalan nila. Mas malalim pa ang dating kaysa sa reveal. Nalugmok ang balikat ni Marcus, bumukas ang kamao habang lumulubog ang realidad ng ginawa niya.
Itinayo niya ang kapangyarihan sa takot at ngayon wala na yon. Wala na siyang iba kundi isang nahihiyang bully na napapaligiran ng bunga ng sariling aksyon. Lumapit si Ramirez. Marcos, sumama ka sa akin. Sa office na tayo. Walang protesta ang bully. Nawala na ang pagtutol. Sumunod siya sa guard na nakayuko habang binubulyawan siya ng mga estudyante habang dumadaan. Ang hallway na dating stage ng kalupitan niya ay pag-aari na ni Princess. Dumagsa ang mga estudyante sa tabi niya, pinupuri ang tapang. May nagpasalamat sa pagtayo niya. May umamin na lagi silang natatakot kay Marcos, pero ngayon nakita na nila kung ano talaga siya. Hindi nag-enjoy si Princess sa atensyon. Mumiti lang ng mahina, nagpasalamat sa mga nasa paligid. Ang kababaang loob niya ay mas nagliwanag kaysa sa katotohanan ng pangalan ng tatay niya. Si Marcos naman, nawala sa hallway, wasak ang reputasyon. Hindi lang nawala ang kontrol sa karamihan. Nawala na rin ang respeto nila magpakailanman. At lahat ng yon dahil sa isang batang ayaw yumuko. Kumalat na agad ang video ng confrontation sa school. Sa loob ng ilang oras, sumabog ito online, at ang kahihiyan ni Marcos at dignidad ni Princess ay makikita ng milyon-milyon. Sa pagtatapos ng araw ng paaralan, nasa lahat na ang video. Ang nagsimula bilang ilang estudyante na nagre-record sa hallway ay naging daan-daang clip na share sa social media. Sa loob ng ilang oras, trending na ang kwento ng bully na nanggulo sa anak ni Pacquiao. Malinaw ang footage. Si Marcos na binabagsak ang mga libro ni Princess, nang aasar, itinataas ang kamao, tapos ang kalmado at matatag na sagot niya na nagpatahimik sa kanya. Nakita ng viewers ang sandali na inihayag ni Officer Ramirez ang totoo. Ang instant na pag-freeze ng ngiti ni Marcos sa gulat at ang sumabog na palakpakan. Puno ng comments. Mas magaling siyang humarap kaysa sa karamihan ng matatanda. Ganito dapat labanan ang bullying with dignity, hindi sa kamao. Respeto kay Princess Pacquiao. Tunay na anak siya ng tatay niya, pero malakas sa sariling paraan. Mula sa school chismis, naging national headline ang clip. Pinili ito ng news outlets, pinupuri ang composure ni Princess at ginawang mas malaking usapan tungkol sa bullying, respeto, at kahalagahan ng kababaang loob. Samantala, naharap si Marcos sa matagal niyang iniiwasang konsekwensya. Sinuspend siya ng school dahil sa repeated bullying, at sa pagkakataong to, walang dumepensa sa kanya. Wasak na ang imahe niya bilang matapang. Walang natatakot sa kanya, at kahit ang pinakamalapit na kaibigan ay nagdistansya. Online, naging subject siya ng pang-aasar. Kumalat ang memes ng gulat niyang mukha. Si Princess naman, hindi nagmalaki sa panalo. Bumalik siya sa school kinabukasan nang may parehong tahimik na kababaang loob. Nang paligiran siya ng kaklase na nagpapasalamat sa pagtayo niya, ngumiti lang siya at ipinaalala. Hindi ito tungkol sa pagiging anak ni Manny Pacquiao. Ito ay tungkol sa pagpapakita na walang sinumang dapat tratuhin ng ganun. Pero nakita rin ng tatay niya ang video. Si Manny Pacquiao, kilala sa buong mundo hindi lang bilang champion boxer, kundi bilang lalaki ng kababaang loob at pananampalataya, naglabas ng statement. Sinabi niyang ipinagmamalaki niya ang anak niya, hindi dahil nakilala bilang anak niya, kundi dahil hinawakan niya ang sarili ng may grace at lakas. Ipinakita niya sa mundo na mas malakas ang dignidad kaysa kalupitan, sabi niya. At yon ay mas mahalaga kaysa anumang championship belt. Viral agad ang statement tulad ng video. Pinuri ng fans sa buong mundo si Manny sa pagpapalaki ng mga anak sa parehong values na sinusunod niya, discipline, respeto, at kababaang loob. Marami ang nagsabi na ipinakita ni Princess ang ibang klase ng lakas, isa na nagbigay inspire sa labas ng boxing ring. Sa school, nagbago ang atmosphere. Ang mga dating natatakot kay Marcos ay naramdaman na ang kapangyarihan magsalita. Napansin din ng mga guro ang pagbabago. Nag-spark ang incident ng usapan sa klase tungkol sa bullying, equality at respeto. Si Princess ay naging simbolo ng tapang, hindi dahil lumaban siya ng marahas, kundi dahil ayaw niyang masira. Kahit linggo-linggo pa, patuloy na kumakalat ang video. Inuulit ng news anchors ang kalmadong salita niya. Ang tunay na lakas hindi sa kama o banta. Ito ay sa respeto. Naging rallying key ang mga salita, share sa platforms, quote sa articles, kahit nakaprint sa poster sa mga school na gustong ipalaganap ang mensahe. Si Marcos naman tahimik.
Sa unang pagkakataon, napilitang makita ang sarili kung paano siya nakikita ng iba. Hindi na siya kinatatakutan. Nahahamak na siya. At siguro, nagsisimula na siyang maunawaan na ang kalupitan niya ay siyang nagpakita na mahina siya. Hindi nagmalaki si Princess. Hindi niya inasar o ipinahiya ang kahihiyan niya. Sa halip, nagpatuloy siya ng may grace, ipinapakita na ang tunay na panalo ay hindi sa pagsira sa kalaban. Ito ay sa pagtayo ng matatag sa kung sino ka. At kaya ang nagsimula bilang simpleng confrontation sa school hallway ay naging mas malaki. Naging kwento na ibinahagi sa buong mundo. Paalala na madalas magdaya ang itsura at na bawat tao, kahit sino pa siya, ay nararapat sa respeto. Kung naniniwala ka na walang dapat husgahan base sa itsura o mabuli dahil sa kung sino sila, ay type ang P-respect sa comment sa baba. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang inspiring stories tulad nito.